Nalalapit na po yung araw kung saan magsisimula na yung PBA draft. August 29 po ang deadline at parami yung mga nag-a-apply at itong San Miguel Beer ay kabilang doon sa mga teams ngayon na interesado. Pang number 9 itong San Miguel Beer dito sa darating na draft. So ibig niyo sabihin meron silang maaabutan ng mga top players. Ang isa dito sa kinukonsidera daw ng SMB na kunin kung available pa ay itong si CJ Lane, ang 6'10 center na naglalaro ngayon dito sa MPBL. Meron sigurong magsasabi na baka parang suntok sa buwan ito na maabutan pa ng San Miguel dahil pang number 9 sila. Sa ngayon kasi depende yan doon sa mga mag-a-apply sa draft dahil baka merong mga mapibigat pang pangalan na humabol ng last minute bago dito sa deadline. Kaya kung sakasakali na maraming mga big names ang sumali sa draft, baka bumaba itong si CJ Lane at maabutan pa siya ng San Miguel sa pang number 9. Ngayon, kung sakasakali naman na hindi nila maabutan itong si CJ Lane, ang pwedeng option ng San Miguel dyan ay mag-trade up. Ibig sabihin yan, i-trade nila yung first round draft pick nila at isa pang player dito sa Northport para makuha yung pang number 4 na draft pick. Ibig sabihin, mas aangat ang standing ng San Miguel dito sa draft order pero kinakailangan nilang mag-trade. Yan ang pwedeng gawin. Historically, ang San Miguel itong nakaraang draft hindi masyadong nagamit yung pick nila na mabuti. Si Evan Nava yung kinuha nila na eventually tinrade din nila sa Northport. Kaya sa ngayon dapat siguro naman ng SMB may makuha na player na talagang mapapakinabangan nila. Kung sakasakali na magawa yan ng San Miguel Beer, sa tingin ko magiging okay na to para dito sa Beermen. Ang importante dyan ang kunin nila ay isang power forward dahil yung talagang hinahanap ngayon ni Coach Leo Austria, preferably yung merong 3-point shooting. Kung meron sila makuhang ganyan, abay okay na ang SMB para sa darating na season. Ang matunog na balita ngayon dito sa Barangay Ginebra ay baka daw ang kunin nila ay isa na namang guard at ito ay ang Filipino-American o Filipino-Italian na si Dalf Panopio. Isa to dating miyembro ng Gilas Youth at naglaro din ito sa South Korea doon sa team na sinalihan ni Dave Ildefonso. Para doon sa magtatanong bakit guard na naman ang kukunin ng Barangay Ginebra, sasabihin nila baka overcrowded na yung backcourt ng Gene Kings. Kung sakasakali na totoo nga na si Dalf Panopio ang kukunin ng Barangay Ginebra dito sa PBA, posible na baka yung iba nilang mga guards ay i-trade na. Hindi ako naniniwala i-trade nila si RJ Abarrientos. Pero yung iba dyan, katulad nitong si Maverick Hanmisi, si Jeremiah Gray at itong si Von Pesumal, baka pati si Nards Pinto, ay yun yung mga players na posibleng i-trade ng Barangay Ginebra. Yan ang nakikita kong explanation kung bakit kukunin nila, if ever, itong si Dalf Panopio. Ang balita kasi mula sa mga insiders, ito raw si Panopio yung estilo ng laro nito, yung gusto ni Coach Tim Cone na makita niya sa mga point guards. Kaya doon nababagay ito dito sa sistema ng Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, mukhang ito yung gustong makuha ni Coach Tim Cone. At sa tingin ko, kung magawa niya ng Barangay Ginebra, magiging maganda kalalabasan nito para sa kanila. Dahil alam naman natin na yung Gene King sa ngayon ay gustong makasiguro na yung kanilang makukuhang draft pick, yung mapapakinabangan nila at magiging maganda ang resulta dito sa mga susunod na conferences. Alam naman natin si Coach Tim Cone, long term yan magplano, hindi lang sa Gilas kung hindi maski na sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko maganda kalalabasan nito kung sakasakali na maabutan pa nila si Dalf Panopio. Medyo mababa Ginebra pang number 11 doon sa draft order. Kaya kinakailangan siguro na gumawa ng strategy Ginebra o kaya tignan natin dahil baka naman hindi masyadong kunin ng ibang teams o tigbigyan pansin ito si Panopio. Nagkasundo na itong Converge Fiber Xers at itong si Shawnee Winston. Ayon dito sa latest report ni Homer Sison ay pumirma raw o pipirma ng 2-year contract extension itong si Shawnee dito sa Converge. Pasi dito sa mga reports ay maximum contract daw ang ibibigay sa kanya, 420,000 a month. Although sasabihin nyo ba parang ang baba niyan, sa tingin ko baka meron niyang tinatawag na mga additional bonuses na ibibigay ang management dito kay Shawnee Winston para makompensate siya. Dahil yan lang ang nakikita ko dahilan kung ba't papayag itong si Winston ng ganyang halaga na i-offer ng Converge Fiber Xers. Kaya sa tingin ko, ang importante dito kung Converge ay hindi mo binitawan itong si Shawnee Winston. At alam naman natin na gusto talaga ng Converge masiguro na mananatili siya doon sa lineup nila. At tama yung ginawa ng management na binigyan na ng maximum contract itong si Shawnee Winston. Kapag ginawa yan, dahil sa ginawang yan ng Converge,
masasabi natin na at least magiging maganda yung chance nila na makapag-playoffs dito sa darating na season. Lalo na at meron silang draft pick ngayon at sa tingin ko magandang kalalabasan nito kung sakasakali na magamit ng mabuti ng management. Ang kinakailangan lamang ngayon unang-una, bukod doon sa draft pick, maayos ng convert itong sitwasyon kay Mikey Williams na hanggang sa ngayon na hindi pa nila napapapirma ng kontrata. Kung sakaling mapapirma nila ng kontrata to si Mikey Williams, sa tingin ko magiging okay na yung fiber excess para sa darating na season. Kinakailangan lamang talaga na masiguro nila na yung mga players na kanilang i-acquire ay magiging bagay dito sa patatakbuhin sistema ng kanilang coach. At napag-uusapan yung coach, hanggang sa ngayon hindi pa maliwanag kung mananatili ba si Franco Atienza bilang head coach o magte-take over na ang kanyang deputy na si Delta Pineda. Iyan ngayon ang isa doon sa mga maraming question na nakapalibot dito sa Converge Fiber Excess lalo na sa pagsisimula ng bagong season nitong PBA. At ang huli nating report ngayon ay tungkol dito sa PBA draft at mukhang naglabas na ng unofficial draft order list itong Spin PH at number 1 dyan Terra Firma. Siyempre wala namang nakapagtataka dyan. Number 2 ang Phoenix, number 3 Blackwater, number 4 ang Northport, number 5 ang NLEX, number 6 ang Magnolia, number 7 ang Meralco, number 8 itong Converge Fiber Excess, number 9 ang San Miguel, number 10 ang Rain or Shine, number 11 Ginebra at pang number 12 ang Rain or Shine. Walang draft pick ang TNT Tropa dahil yung draft pick nila na pang number 12 tinrade nila dito sa Rain or Shine. Kaya dalawa ang first round draft picks ng Rain or Shine. Ang San Miguel kahit nag-champion ng Philippine Cup, number 9 sila dahil hindi sila nakaabot ng playoffs noong Commissioner's Cup. Kaya medyo mataas-taas pa rin sila considering doon sa naging performance nila sa Philippine Cup. Ang importante dito kung ikaw ang Phoenix Fuel Masters, kumuha ka ng isang center para itong si Kai Balungay makapaglaro doon sa natural position niya na power forward kasama si Jason Perkins. Ngayon, ito naman Blackwater Terra Firma, alam naman natin na gagawin yan. Malamang yung kukunin nilang players, iti-trade din dito sa MVP o kaya sa SMC Group. Itong NLEX Road Warriors, isa pa yung team na nangangailangan ngayon ng isa pang big man. Although sa number 5 position, siguro meron pa sila maaabutan dyan. Kaya very interesting yung magiging development dito sa Road Warriors. Ang Magnolia naman, sa tingin ko okay na yung forward position nila tsaka yung guard. At mas maganda siguro kumuha sila ng isa pang backup center. Pero ang isang umiikot na balita daw ngayon, baka ang gustong makuha ng Magnolia ay yung kapatid ni Javi Gomez de Leaño na si Juan Gomez. Yun nga lang, dahil nga dito sa draft, malamang daw baka medyo mataas yung pagkuha dito, baka maging top 3 o top 5 to, kaya baka hindi na nila abutan. Binabati muna natin yung ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si RG Bueno, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, Michael D., Anthony Alon, si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, at ang iba pa nating mga regular na mga viewer.